Hello mo, mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na si Jingo Estrada sa si Joel Villanueva, mga kababayan, sa naging rekomendasyon ng ICI na dapat silang kasuhan sa ombudsman dahil sa pagkasabit, mga kababayan, sa kickback. Tinuro sila, mga kababayan, na tumanggap ng kickback milyon-milyon sa mga ghost flood control projects. So, ibigay ko sa inyo yung statement ng dalawa. Siyempre, nag-deny. Ayan, Joel Villanueva once again denies involvement in flood control mess. Sabi ni Villanueva, hindi pa man daw niya nare-receive yung kopya, yung ICI referral to the ombudsman. My lawyers will study the basis of my inclusion in the ICI's referral. We will await the action of the ombudsman and file our answer, sabi po ng senador. Nevertheless, sabi po ni Villanueva, records of the Senate will show that I have been against flood control projects from the very beginning. Baka cover mo lang yun. Diba? Madali lang po ang magkunwari. Pero iba ang sinasabi sa ebidensya. Kaya nga po nirecommend ng ICI ang pag-file ng kaso sa ombudsman. I was the one, Anya, who exposed and questioned these flood control projects that have not been implemented. Alcantara also consistently testified that I know nothing about the flood control projects. All this, at the proper time, will prove my innocence. Meanwhile, when Senate President Vicente Soto III was asked how the Senate as an institution would act if Villanueva and Estrada faces cases before the Ombudsman in the Sandigan Bayan based on the recommendation of the ICI, he just stated that there are constitutional, legal, and political issues to this investigation, Anya. And there will be as many opinions as there are lawyers. I would rather be prudent and follow the rule of law and avoid putting the Senate in the line of fire, sabi po ni Tito Sen. Dinagdag pa niya na we have due process niya in law and system of checks and balances in government to balance and protect the rights of individuals and institutions as well. Tulad ng sinasabi ng ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, bibigyan sila ng due process. All of them. Kaya hindi man po minamadali. Deny to the bones, mga kababayan, ito mga nasabit na senador. Dalawa pa lang sila. At dalawang dating kongresista, si Saldico at si ex-Caloocan Representative Mitch Kahahon Oy. Other than itong mga politicians na to, senador at congressman, pinakakasuhan din si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH at saka si COA Commissioner Mario Lipana. So sila, mga kababayan, yung unang batch ng mga opisyal at dating opisyal na pinapakasuhan, mga kababayan, ng ICI sa ombudsman. O, dito tayo, mga kababayan, kay Jingo Estrada. Ito yung kanyang official statement po. Sabi ni Jingoy, wala akong tinanggap na anumang pundong nakalaan para sa mga flood control projects at kaya kong patunayan ito sa hukuman. Ang mga paratang laban sa akin ay pawang hearsay o batay lamang sa sabi-sabi. Handa akong ipagtanggol ang aking sarili at dumaan na sa anumang proseso ng batas upang patunayan na nagsasabi ako ng totoo at nananatiling tapat sa aking tungkulin bilang lingkod bayan. Lilinisin ko ang aking pangalan at buo ang aking tiwala na sa tamang panahon mananaig ang katotohanan. The recommendation of the Independent Commission for Infrastructure, ICI, does not weaken my resolve to prove that I have done nothing wrong. I welcome every opportunity to clear my name before the proper forum. Justice must be served, not through speculation, but through truth and due process, sabi po ni Jingoy. Sabi ng mga netizen, sabi ni Reyno Ramos, sa korte ka na magpaliwanag. Sabi ni Orlando Sikat, minamalas ang idol ko. Ngayon, may talagang kamalasan itong si Jingoy Estrada na napikon, mga kababayan, noon nang sabihin ni Marcoleta, o anya, safe ka na. Hindi pa pala safe.
pinapakasuhan mga kababayan sa ombudsman. At ang isa pang kamalasan, ito po na latest na balita tungkol sa kanyang PDAF graft cases. Yan na. Ang sabi rito, yung Supreme Court dinina yung petition for certiorari ni Senator Jingo Estrada. It affirms that his PDAF graft cases may be prosecuted separately. Double whammy si Jingo Estrada. Talagang hindi pa safe. Kahit doon sa kasong PDAF niya, mga kababayan, hindi pa safe. Yan na. Sabi ni Alit na Milk, doble na kaso. Sabi ni Rex Barbie, sobra-sobra na imo, ka-safe. Sabi ni Joshua Santa Ines, hindi ka na safe ngayon. Sabi ni Noli Albao, pati si Jingo, inabodol rin ni Marcolita. Akala safe na. Sabi ni Jada King, dapat ipagbawal na sa batas ang mga may kaso at nakakulong na tumakbo. Ipagbawal na ito na para hindi pamarisan. O ngayon, doon sa mga senador, mga kababayan na nag-file na ng SALN, kumpleto na ngayon. Lahat na sila nag-file, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa at saka si Alan Peter Cayetano. Sumunod na rin na nag-file ng kanilang SALN, nag-publish pala. Pang-11, si Amy Marcos sa pinakang mayaman, 164 million pesos ang kanyang net worth. Si Alan Peter Cayetano, 109.13 million. Mas mayaman si Pia. Talaga niya, Mr. Maravillas, kaduda-duda. Mas mayaman ba si Pia Cayetano kay Alan Peter Cayetano? At si Bato, mga kababayan, halos pantay ng kanilang net worth ni Bongo, 32.29 million. 32.43 million si Bongo. Pero sabi ni Digong, bilyonaryo niya yan. Sa pa lang niya, mga kababayan, si Bongo, sinabi ng bilyonaryo. At yung pagiging bilyonaryo niya, noon pa daw na panahon, bilyonaryo niya yan, sabi ni Digong. So ang ibig sabihin, hindi totoo yung kanyang 32 million net worth. At ang talagang pinakang pobre, si dating Senate President Chis Escudero, 18.84 million pesos lang. Pero kaya niyang magregalo ng worth 57 million na singsing kay Heart Evangelista. Kaya after ma-publish, mga kababayan, itong SALN net worth ni Chis Escudero, nag-viral uli yung kanyang pagregalo ng singsing kay Heart Evangelista. Binairal ng mga netizens po kasi hindi sila makapaniwala na kayang magregalo ni Chis Escudero ng 57 million worth na singsing, pero ang kanyang net worth 18 million lang. Ano ba? Sabi ng mga netizens, sabi ni Joseph Padernal, mukhang si Senator Risa lang ang legit yan. Sabi ni Werwer Delmira, dapat tingnan talaga kung totoo. Sabi ni Rafael Abad, yung hindi mo na alam kung paano mo uutuin yung mga taong nakasubaybay sa'yo. Sabi ni GLD Sundulay, Bongo, ano yan, lokohan yan, bilyon kontrata ng kumpanya ng pamilya nyo sa flood control. Ayan lang yung salin mo. Sabi ni Jared Lecter, pinagluloko lang tayo ng 18 million under declare. Hindi makapaniwala po ang ating mga mamamayang Pilipino sa salin itong mga senador. Kaya biniro, mga kababayan, ni dating PCO Secretary La Sierda, si Congressman Igay Erice, mas mayaman ka pa pala anyang kay Chis Escudero. Ang net worth mo pala, ang worth mo pala 100 million, yung gross, no? Net worth mo 60. Mas malaki pala yung iyo kaysa kay Chis. Hindi makapaniwala yung ating mga kababayan. But anyway, ganun talaga, mga kababayan. Seldom sa ating mga politiko ang nagsasabi ng totoo. Kalakaran na sa kanila. Nakasanayan na nila ang kasinungalingan. Idagdag ko na lang itong good news sa inyo, mga kababayan.
Sabi dito sa report ng Billionaire News, Marcos signs law permanently banning pogos. Yan, Republic Act 1231-2. An act banning and declaring illegal offshore gaming, yung pogos po. Pirmado na ng ating Pangulo. Kaya tuwang-tuwa siya, no? Siya yung author nito, si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa, I am overjoyed. Siya yung nagpa-imbestiga nito at author. As chairperson of the Senate Committee on Women and Children, Family Relations, and Gender Equality, I have long called for the abolition of pogos in the country, having seen and exposed how this industry abused and exploited not just people but also institutions, sabi po ni Risa. Sa wakas niya, maiwawasto na ang pagkakamali ng nakarang administrasyon sa pagpasok ng industriya ng pugo sa ating bansa. So yan ang mga magagandang balita ngayon, mga kababayan. So yan lang ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.